Norman Iran 1 ABL YouTube channel. Like, share, and subscribe. Lovebird Talks and Tips. Hello and welcome back my fellow Kashabab. Before we start, let's shout out for Ricky Dakara Lovebirds TV. Pa-shout out idol Felipe Junior Gapati. Ganda ng mga opaline dilute nyo, sir. Thank you, Kashababs. Felipe Gapati. Danilo L. Agubida. Present, sir. Thank you sa panonood ng channel ko, Kashababs Danilo Agubida. Thank you, sir. Kuya Joms TV. Salamat po, idol. Happy breeding po. Thank you, Kashababs Kuya Joms TV sa panonood ng channel ko. Fred Morga. Sir Fred Morga. Thank you, idol Kashababs Fred Morga. Thank you sa iyong suporta lagi. At kay Wild 7 Game Yard and Aviary. Nice vlog, boss. Thank you, Kashababs Wild 7 Game Yard and Aviary. At kay Eduardo Anthony Vasquez. Idol, medyo magulo pakinggan, parang double voice. Yes, sir. Naayos ko na po yan, sir. Pakiulit-ulit na panoorin sa version to po. Thank you. At kay Ace Cacho. Thank you, Kashabab Ace Cacho sa panunod ng channel ko. Continue support lang po. At kay Erwin Ramirez. Dikit mo pa, boss. Nakabuka po. Ito yung sa Lutino na display legs. Yes, sir. Naayos ko na po. Geraldo Cuncio. Present, idol. Thank you, Kashabab Geraldo Cuncio sa panonood ng channel ko na Norman Iran 1. Emmanuel Acosta, pa-shoutout po sa mga susunod mong vlog, boss idol. Mag-iibon ng Munting Lupa exclusive. Ubab Mini Aviary, shoutout sa iyo, sir, at sa Ubab Mini Aviary. Mga Kashababs, ito po ulit yung topic po natin sa version 3 or part 3 po ng ating display legs na Lutino na inayos po natin nung last vlog ko po, mga Kashababs. Ganyan po yung kanyang itsura, pati yung kanyang mata medyo may dungis po. Inayos po natin dahil display legs po ito, mga Kashababs. At ayun, after po ng pag-ayos po natin, dahil nakita po natin sa mismong nest box na hindi po maganda yung kanyang postura, medyo sakang po yung kanyang mga paa. At paglalagay po natin ng gamit ay masking tape saka gunting para po maituwid po natin yung dalawang paa niya na bukang-buka po. Dahil po ito sa kulang po ng nesting material po sa kanilang nest box. At yun po dapat ang ating i-provide sa kanila habang sila po ay magbe-breed, dahil maapektuhan po yung kanilang mga inakay once na napisahan na po sila at wala pong gaanong nesting material sa loob ng kanilang nest box. Mag-i-slide po yung kanilang mga paa, yung mga inakay, hanggang sa kanilang paglaki. Yun po, magiging sakang po sila dahil wala pong grip, wala pong pagdidikitan ng kanilang mga paa o yung kanilang mga kuko sa mga kahoy po na nesting material. Kaya kailangan po makapag-provide po tayo ng sa ganun iwas display legs po ang mga alagang ibon. After 5 days po na paglalagay po natin ng masking tape para makorek po itong Lutino na lovebirds, bali ito na po ang kanyang itsura after 5 days po, mga Kashababs. Ito na po siya ngayon, mga Kashababs. Medyo tuwid na po siya dahil po sa support ng nilagay po natin na masking tape para maituwid po yung kanyang mga paa. Dahil po dyan, shout out sa iyo, Sir Mike Talatag. Ito po yung kanyang comment sa previous vlog ko po. Sayang yung Lutino, hindi lang naalagaan ng maayos yan, hindi ka marunong. Ito po yung kanyang komento. So maraming salamat, sir, sa komento mo po. Nakatulong po yan para sa mga ibang breeders po natin na display legs po yung kanilang mga alagang ibon, may chance pa po nilang maayos dahil po sa pagkukorek po habang maaga po. At saka makakainganyo po yun sa mga baguhan po sa mag-ibon na nakapagpaanak ng kanilang inakay, sakang po yung paa, may chance pa rin po. At saka sa mga komento mo, sir, maraming salamat, sir. Nakakatulong po yan para po
sa mga ibang viewers din po natin. Ito na po siya mga Kasha Bobs, after 5 days po na paglalagay po natin ng masking tape. At isa pa pong concern ko dito, uulitin po natin yung paglalagay ng masking tape or aalisin na po natin, dahil kung nakikita nyo po yung kanyang binti, medyo tumaba po, nasasakal po yung kanyang binti sa paglalagay ng masking tape dahil masyado pong mahigpit, or dahil po lumalaki na po yung ibon, lumalaki na rin po yung kanyang binti, kaya inalis ko po yung masking tape kasi baka madali po yung paa ng ating alagang Lutino po mga Kasha Bobs. Baka pwede pong maputol once po na nahigpitan masyado yung masking tape, kaya ko po inalis. Ayan po, bumakat po yung masking tape na as in tumaba po yung isang binti niya. Ang maganda po yun nakita po natin agad at na-monitor po, nang sa ganun maiayos po natin. Ito na po yung bagong nilagay kong masking tape mga Kasha Bobs. Ayun, lumundag po siya. Medyo hindi po siya sanay sa bago niyang masking tape na pagkokorek ng kanyang paa. Hindi pa po siya marunong lumakad po, kaya palundag-lundag po siya. At least tuwid na po siyang nakakatayo, at after 5 days ulit siguro makakalakad na ulit ito sa bago niyang support po mga Kasha Bobs. Ayan po siya, lundag-lundag ulit. Another 5 days pass. Ito na po yung Lutino natin mga Kasha Bobs. Lumaki na rin po siya. Ayun po. Ayun din po yung kanyang support na masking tape sa kanyang paa. Imo-monitor ulit po natin mga Kasha Bobs kung kumusta na po yung kalagayan ng kanyang mga binti. At sa nakita ko po mga Kasha Bobs, inalis ko po itong ibon para makita nyo rin po kung ano pong epekto na magapo ulit yung isang paa niya. Kaya yun, okay na po yung kanyang paglalakad naman po, tuwid na po. May support nga lang po siya na masking tape. Yun nga lang po tumaba po ulit dahil po sa medyo sumikip po yung isang masking tape sa kaliwa niyang paa. Pero okay naman po siya mga Kasha Bobs. Kaya ang palagay kong magandang gagawin po dito tatanggalin na lang po natin yung masking tape, nang sa ganun po mawala yung pamamaga ng kanyang kaliwang binti mga Kasha Bobs. Total okay naman na yung kanyang paglalakad, pero obserbahan pa rin po natin mga Kasha Bobs hanggat hindi pa po ito pwedeng i-harvest ng 45 days. Pwede pa pong hindi po maituwid yung kanyang mga paa. Kaya ayun po yung nangyari namaga ulit ng konti, mukhang nasakal ng masking tape. Kaya tatanggalin ko muna yung masking tape mga Kasha Bobs at uobserbahan. Ibabalik ko ito sa nest box. At least may mga nesting material po doon, yung mga shredded wood. Susubukan po niyang ikapit ulit yung kanyang mga paa, yung kanyang mga kuko sa shredded wood doon na nesting material sa nest box po. Ayun na po siya mga Kasha Bobs, nasa gilid po. Sana po dahil wala pong masking tape mai-correct po yung kanyang pagka-splay legs ng 100%. Refixing po ang tawag doon mga Kasha Bobs, or treatment para po mawala yung pagka-splay legs ng Lutino po natin mga Kasha Bobs. So kung nagustuhan mong video ito, pa-thumbs up, at kung hindi man, pa-thumbs up pa rin mga Kasha Bob. Huwag kalimutang i-like, pa-share, pa-subscribe. Thank you mga Kasha Bobs.